Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Exclusive! Isang binatilyo, nahulog at nalunod sa Manggahan Floodway sa Pasig. Isa pa exclusive, matapos atake ng ilang illegal na pedicab, ilang tauhan ng Tricycle Regulatory Unit ng Quezon City Hall, sugatan ang pag-ubatuhin ng ilang pedicab driver. Opisina ng Senado, pinag-aaralan na raw ilipat sa UP Diliman Campus. Ano kaya masasabi ng mga estudyante? Mag-iisang taon matapos manapak, Davao City Mayor Sara Duterte nag-public apology sa sinuntok na sheriff. 40 bagong uri ng langgam natuklasan sa Mount Isarog sa Camarines Sur. Sa sports aksi, football superstar David Beckham, bakit kaya hindi maglalaro sa London Olympics? At sa showbiz aksi, ilang araw bago ipalabas ang documentary film tungkol sa kanyang buhay, popstar Katy Perry nagkwento naman tungkol sa pagkipagdiborsyo kay Russell Brand. Saksi! Hindi na naisalba ang buhay ng isang binatilyong nahulog at nalunod sa Manggahan Floodway sa Pasig. At kasunod ng insidente, muling pinaalalahanan ang mga nakatira sa paligid ng floodway na mag-ingat para iwas sakuna. May saksi exclusive si JP Soriano. Agad na nilapatan ng cardiopulmonary resuscitation na 16 na taong gulang na si Don Carlo Borromeo. Pagkaahon sa kanya sa Manggahan Floodway sa Pasig City kung saan siya nahulog alas 4 ng hapon kanina. Pababa na raw noon sa floodway si Borromeo at 3 iba pang kaibigan para maligo nang bigla siyang mapabitaw sa kinakapitang bakal sa dike at tuluyang madulas. Hawak-hawak po siya, sabi niya po kasi marunong siya lumangoy. Hindi nagpunta po siya dun sa may parang pinaka-gutter po. Tapos hawak siya nung kaklase ko, nabitawan siya. Tapos kasi nadulas siya kaya siya nabitawan niya. Pasado alas 4:30 nang makuha siya sa pagtutulungan ng Pasig City Fire Rescue, Barangay Rescue Team at ilang residente. Mga 3 metro po ang layo bago nakuha yung bata. Opo. Matagal na po, tumatakbo na po ng 20 to 30 minutes po yung bata nasa ilalim. Mula nang maiahon hanggang sa dumating sa Pasig City General Hospital, tuloy ang CPR kay Borromeo. Pero hindi na naisalba ang kanyang buhay. Dead on arrival ang binatilyo sa ospital. Gusto pa sa amin yan. Kasi nga, ilang beses na uminto yan eh. Tapos ngayon, siya na yung mismo siya mag-aaral. Pinagbigyan namin siya. Ngayong gabi, binalikan ng mga taga-barangay Manggahan Rescue ang lugar para muling pagsabihan ng mga nakatira sa paligid na huwag maliligo sa lugar, lalo na kung maulan. Huwag matigas ang ulo. Sumunod na lang dun sa mga bantay ilog namin dyan na nagsasabi na huwag kayong maligo dyan at marami diyang nalunod. Ako si JP Soriano, ang inyong saksi. Sa ating ulat panahon, lumabas na po ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang Bagyong Dindo pero nag-iwan ito ng pinsala sa ilang lalawigan sa norte. Isa sa mga napuruan ng Ilocos Norte, sa bayan ng Bacara, tuloy ang umapaw ang ilog kaya kinailangan ilikas ang hanggang 20 residente. Nawasak naman ang tulay sa Banggi kaya daan-daang biyahero ang stranded. Bahigit 2 milyong piso ang halaga ng napinsalang infrastruktura sa Ilocos Norte. Ayon po yan sa NDRRMC. Bahigit 10,000 tao naman ang kabuuan bilang ng mga naapektuhan sa pananalasan ng Bagyong Dindo. Sa Cagayan na hinagupit din, gumanda na ang panahon kaya nakapalaot na rin ang mga mangingisda. Bahigit naman binabantayan ngayon ng Pag-asa ang isang low pressure area sa karagatang Pasipiko na posibleng pumasok sa PAR sa araw ng Linggo. Pinangangambahang magiging isa rin itong ganap na bagyo. Samantala, nakakulong na ngayon ang inang ikinadena sa kama ang kanyang sariling anak matapos siyang kasuhan ng slight physical injuries. Aminado naman ang ina sa kanyang ginawa dahil anya matigas daw ang ulo ng anak. Saksi si Rida Reyes. Nakakadena sa kama at walang imik.
Sa ganitong lagay, dinatna ng Caloocan City Social Welfare Department ang 12 anyos na dalagitang ito sa kanilang bahay nitong Miyerkules. May ilang araw na silang nagmamanman sa bahay ng dalagita dahil sa mga nakarating na sumbong na sinasaktan umano ito ng kanyang mga magulang. Kinadala na po ako, tapos papakawalan lang po kapag kumakain ako, kaya pupunta ng banyo. Tapos ano pang pananakit ang ginagawa? Yung po pinapalo po ako ng walis tambo, sinusuntok po ako, minunudod po ako, inuntog po ako sa pader. Pansamantalang inilipat ang dalagita sa holding center ng departamento. Datnan po namin yung tatay, yung tita daw po, pati yung bata na mismo na nakakadena. Sa ilalim po siya ng kama. Counseling syempre, kasi traumatic yung nangyari sa kanya. Humingi siya ng tulong. Tapos, sinakausap din namin siya tungkol sa magulang niya na hindi siya magtanim ng galit. Nakakulong na ang ina ng biktima sa Sangandaan Police Headquarters matapos sampahan ng kasong slight physical abuse nitong Huwebes. Paliwanag niya, layas at matigas daw ang ulo ng anak, kaya niya ikinadena. Oo, inaamin ko naman yun eh. Mali ako doon. Pero inaano ko lang naman, pag nasa ano siya, hindi siya nakakadena. Pumupunta sa tomboy eh. Drugs po siya. Drugs po siya. Kaya ka lumayas. Pinoproseso na rin ng DSWD ang pagkakanlong sa bunsong kapatid ng biktima na ngayon ay nasa pangangalaga pa ng kanilang ama. Hindi naman dadaan sa ganyan yung disiplina sa bata. No? Sa ngayon, ibang kabataan ngayon eh. Kailangan mas positive yung approach natin. Hindi pwede yung corporal punishment. Ako si Rida Reyes, ang inyong saksi. Sugatan na ilang taon ng Tricycle Regulatory Unit ng Quezon City Hall matapos silang pagbabatuhin ng mga pedicab driver. Gumanti raw ang mga driver dahil sa paghatak sa kanilang mga illegal umanong pedicab. By Saksi Exclusive, si Ivan Mayrina. Halos walang natira sa windshield ng sasakyan ng Tricycle Regulatory Unit o TRU ng Quezon City Hall matapos atakihin umano ng ilang pedicab driver. Nasa tapat daw sila ng LTO sa East Avenue at hinahatak ang hindi bababa sa 10 illegal na pedicab na nahuli sa Nia Road nang sugurin sila at pagbabatuhin daw ng may 20 pedicab driver. Pinaulan talaga, tapos hanggang yung harap, tapos umakyat yung isang mama sa driving set, kinuha yung susi. Pagkuha ng susi, tumakbo na. Tapos nung tumakbo na, kanya pumunta na yung mga may-ari ng, ng mga pedicab, kinuha nila isa-isa, umalis na sila, tumakbo na. Swerte namang minor injuries lang ang tinamon ng mga tauhan ng TRU. Mismong barangay officials daw ang nagpakumpiska sa mga illegal na pedicab. Maraming reklamo kasi pumupunta sila sa EDSA. Sa EDSA po pumupunta, nakikita nyo naman kung saan-saan sila pumupunta. Walang nahuli sa mga umatake sa TRU pero hawak nilang presidente ng asosasyon ng pedicab driver sa handa raw makipagtulungan sa kanila. So, natuturo na napipinpoint nila yung tao na sumira ng sasakyan nila. Handa nyo isuko? Talagang ang handa na isuko natin yung mali yung ginawa nila. Sa kabila ng pag-atake, hindi raw masisindak at bagkus ay aaraw-arawin ng TRU ang operasyon kontra sa mga illegal na pedicab sa Nia Road. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. At sa iba pa ring balita, halos isang taon na matapos sapakin ang isang court sheriff, nagpaabot na ng public apology si Davao City Mayor Sara Duterte. Narito po ang report. Halos isang taon na nakalilipas ng pagsusuntukin ni Davao City Mayor Sara Duterte ang court sheriff na si Abby Andres. Ang ikinainit ng ulo ng mayor ang pagsuway umano ni Andres sa kanyang hiling na 2 oras na pagpapaliban sa nakatakda noong paggiba ng mga bahay sa Barangay Monteverde. Na nauwi sa karahasan sa pagitan ng ilang pulis at presidente. Pero kanina nagpaabot na si Mayor Duterte ng public apology kay Andres at sa kanyang pamilya. Wala pa man ko ever publicly na nag-sorry. So I would just like ganing mapaabot kay Sheriff Andres and sa iyahang, most importantly sa iyahang pamilya. I know na appeal hurt pod sila sa nahitabo. So sorry sa ilaha. Paglilinaw ng alkalde, inabot ng 1 taon ang pagbibigay niya ng public apology dahil tutol daw dito ang kaniyang mga abogado. Pero matagal na rin daw siyang personal na humingi ng tawad kay Andres na nakatalaga na ngayon sa Maynila. At lumabas man sa investigasyon ng DILG na nagkamali si Mayor Duterte, walang parusang ipinato sa kanya dahil wala namang formal na reklamong isinampa ang nabugbog na sheriff. Not happen again and it was an unfortunate
incident. Para sa Saksi Mariz Umali, nag-uulat. Libo-libo ang lumahok sa earthquake drill sa Makati Central Business District para ihanda po ang mga empleyado sakaling tumama ang isang malakas na lindol. Sa Pasig naman, sumailalim din sa katulad ng pagsasanay ang mga mag-aaral sa elementarya. Saksi si Emil Sumangil. Sa udyat ng fire alarm, tumigil ang takbo ng trabaho sa Central Business District ng Makati alas 10 ng umaga nitong Biyernes. Naglabasan ng humigit kumulang 15,000 nag-oopisina sa 17 gusali sa Paseo de Rojas at Ayala Avenue bilang pagsasanay sa dapat nilang gawin sakaling magkalindol. Makatotohanan ng mga takbo at may mga kunwari pang biktima na isinugod sa staging area ng Philippine Red Cross, Barangay San Lorenzo at Makati Fire Department sa paanan ng mga gusali. At least meron tayong ideya, either theoretically man lang na ito nangyayari. Dito sa Makati, lahat ng buildings yata may ganitong practice. I believe it's necessary because this is life. Pinag-usapan nito buhay ng tao. 15 minuto lang at nailikas na raw lahat. Pero nabagalan pa rito ang Barangay San Lorenzo Rescue dahil hanggang 12 minuto raw ang target nilang oras. I-evaluate yung mga kulang namin na dapat nilang gawin. Which is yun nga, yung time masyado mahaba eh. So, i-correct yun. Dapat may mandando ang lahat ng mga LGUs na magkaroon ng set of preparedness strategies sa anumang nakaambang sakunag. Nagkaroon din ng kalintunan ng pagsasanay sa Pasig Central Elementary School kung saan meron ding mga kunwari nasaktan. Pero dahil sa mga peking dugo, may ilang estudyanteng kinabahan. Bakit ka natakot? Kasi po pag naging ganito rin po, baka po magbaksakan kami building. Baka po kasi magkatotoo. Baka po kasi magkatotoo. Ng ating mga officials, sila nagtuturo sa atin paano maging handa para hindi tayo matakot, hindi tayo kabahan. Emil Sumangil ang inyong saksi.